meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. Ito na pala yung season 3 ng ating storya. Kasabay ng mainit na kape sa umaga. Mga comment nyo ay isa-isa kong binabasa. At nakakataba ng puso ang inyong pagsuporta dito sa obra. Magkakaiba ang takbo ng bawat araw namin dito sa isla. At ngayong araw nga may dumating akong mga bisita na gustong mag-enjoy at i-explore yung isla. Kaya kailangan kong umalis ng maaga para asikasuhin yung mga kakailanganin nila. Ito nga pala si Sir Pangs, katrabaho, kaibigan, at isa sa matuturing kong kuya dito sa isla. Isa din siya sa lisensyadong local tour guide na lagi kong kasama kapag may nag-book kay Foxtail ng private or exclusive island hopping. At ngayong araw nga pareho kami na maagang gumising para mamalengke ng kakainin ng mga bisita. Madalas nga kami na rin nagde-decide kung ano yung pagkain na bibilhin. Though may option din naman na ang bisita ang pipili ng kakainin pero kadalasan pinapaubaya na lang nila sa amin para wala na silang iisipin at gagawin. Pagkatapos nga namin bilhin lahat, ipapadala naman namin ito sa aming kasama sa kabilang isla para maihanda at mailuto na. Para pagdating namin sa isla kung saan kami kakain, nakaredy na. Pagkatapos nga naming mamili at maipadala ay maghihiwalay muna kami ni Sir Pangs dahil siya yung mag-aasikaso ng bangka na aming sasakyan. At ako naman ay babalik ng bahay para magbihis at kuhanin na din ang mga bisita na aming makakasama. Kasama ko din pala si Tito sa pagkuha ng mga bisita dahil siya yung maghahatid sa amin sa port kung saan kami sasakay ng bangka. 3 minutes away lang naman mula dito sa Foxtail. Alright! Ito nga pala ang Foxtail. Sinimulan siya noong year 2017 sa nag-iisang bahay paupahan lamang. At dahil nga sa pinagsamang pagsusumikap at talento nila tita at tito, napalago nila ito. Ngayon ay meron na itong 12 kwarto, mga pinaparentahang motorsiklo, travel and tours at tindahan na nasa pinakabising kalsada mismo nakapwesto. Tipong pag bumisita ka dito sa Siargao, yung nakasanayan mong comfort, access sa essential needs at mapagkakatiwalaang network para ma-explore yung isla. Di mo na kailangang lumayo pa. Dito din pala ako nagtatrabaho bilang tour organizer. Meaning kapag gusto mong bumisita dito sa Siargao Isla tapos gusto mo nang matutuluyan, mag-a-arrange ng mga gusto mong puntahan at activity na gusto mong maranasan. Parte ako ng team na pwede mong kausapin tungkol dyan. By the way,
Ang pamilya din pala nila tito at tita ang may-ari at nagpahiram sa amin ng lugar kung saan kami ngayon nakatira. Kaya isa sila sa dahilan bakit nandito pa kami sa isla at nakakagawa ako ng ganitong obra. Hindi po ako magsasawang sabihin ito dahil ito lang po yung paraan ko para makapagpasalamat sa kanila. Yung tour pala ngayong araw, ang isa sa pinakamaraming bisita na nakita ko. Another long weekend kasi ito pagkatapos ng Holy Week. Kaya feeling ko nagpahinga sila ng Holy Week tapos ngayon sila nagpuntahan lahat. Pasalamat na lang ako at malawak ang pag-unawa ng mga bisita na kasama ko. Pribadong kumpanya pala sila na taon-taon merong summer outing na magkakasama at nagsasaya. Tapos ngayong taon dito naman sila sa Siargao Isla. At dahil no reservation yung protocol na pinapatupad ng namamahala sa tourism, hanggang ngayon nakapila pa rin si Sir Pangs para sa bangka na aming sasakyan. Kahit ayaw kong isipin, nagsisimula ng pumasok yung worry or pag-aalala kasi may posibilidad na maubusan kami ng bangka at hindi na kami matuloy. At bago pa ako lamunin ng worry, dinaan ko na lang sa dasal at paggawa ng ganitong activity. Maya-maya nga ay may good news at not so good news akong natanggap. Good news kasi may nakuha kaming bangka. Not so good news kasi hindi kami magkakasama sa iisang bangka. Naubusan na ng malalaking bangka kaya kumuha na lang kami ng dalawang maliit. Buti na lang talaga at very cool at masaya lang itong aming mga kasama. Kaya naman tuloy kami sa aming Tri-Island Tour ngayong araw. Una naming destination ay Naked Island. Tinawag siyang naked kasi walang kahit anong puno ang kayang tumubo. Kilala ito sa napakalinaw na tubig, pino at puting buhangin. At kapag mahilig kang mag-snorkeling, may mga spots din dito na pwede mong i-explore na siguradong ikakatuwa mo. Makulimlim din pala ngayon kaya hindi ako nagpalipad ng drone. Kakaiba kasi yung weather dito sa isla. Bigla-bigla na lang uulan kapag ginusto niya. Pero dahil talentado itong aking kasama, agad niyang ipinakita ang human drone ng isla. May kanya-kanya tayong dahilan para bisitahin itong isla. Pero lahat yan pag-iisahin ng salitang masaya. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng saya? Ito ba yung pakiramdam kapag sariwa ang hangin at malayo ka sa problema tapos lagi kang tumatawa? Ito ba yung napapalibutan ka ng magaganda sa mata? Or ito yung pakiramdam na mahirap ipaliwanag gamit ang salita? Ang alam mo lang at home ka. Basta, iba-iba man ang definition natin ng saya. Pero naniniwala akong lahat yan pwede natin dito matagpuan. Actually kahit saan. Basta bigat at sakit ng nararamdaman ay ating mapakawalan para may space ang saya at ligaya na mapapasukan. You know. Nandito naman kami ngayon sa Daco Island. Tinawag itong Daco Island dahil nga sa size nitong around 44,000 hectares. Dito din kadalasang niluluto at hinahanda ang aming tanghalian ng community na dito na din nakatira. Ito na din yung naging hanap buhay ng karamihan sa kanila. At habang hinihintay nga naming iserve yung pagkain, maraming activities ang pwede naming gawin.
Success! Eh! Ito naman ang Secret Island. Bonus island ito kapag Tri-Island Tour package ang kinuha natin. Personally, ito yung paborito kong paliguan. Nasa gitna kasi siya ng dagat tapos kapag low tide, bumababaw siya hanggang bewang. Purong buhangin ang ilalim so wala kang matatapakang matalim. At ang huli naming destination ay Guam Island. Maliit lang na isla ito. Around 4,000 square meters. Guys, Pinadaligod. Higit taon ko na din pala itong ginagawa. Karamihan nga ng experiences sa matagal kong pagtatrabaho sa Manila ay nagagamit ko din dito sa isla. Tulad na lang nitong paggabay at pag-capture ng memorya nitong aming mga bisita. Walang sayang sa lahat ng pinagdaanan natin, masakit man o masaya. Basta isa puso lang natin ang lahat ng aral nitong dala. At sa lahat naman po ng bisita na aking nakasama, mananatili po dito sa isla ang masasaya nating memorya. Kaya maraming salamat po sa inyong pagbisita at pagpili sa amin na inyong makasama. Hindi natatapos sa tour ang araw ko dahil parating na ang tag-ulan kaya kailangan kong i-maximize ang bawat minuto. Nalinis na pala namin yung mga stain dito sa banyo. Kaso lang, pag umuulan may malakas na tulo sa bubungan. At alam kong ito yung dahilan. Wala man akong maraming kagamitan. Sa ngayon, sapat na siguro itong itak at ang natitirang lakas nitong aking katawan.